Papalawakin pa ng pamahalaan ang pagbibigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa palasyo, nakatutok ngayon sa mahigit 1 milyong katao sa Leyte at Samar ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magpaabot ng tulong. Narito ang ulat ni Elena Luna. Pagbabangon, pagtutulungan, pagsasaayos at pagbabagong tatag. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ito ang naging tema ng pakikipagtalakayan ni Pangulong Aquino sa mga mamamayan ng Giwan, Eastern Samar, ang unang lugar na binisita niya sa kanyang pagbabalik sa nasalantang lugar ng Yolanda sa Visayas Region. Tinitiyak po ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan na magiging sustained, tuloy-tuloy po yung paghatid sa kanila ng pagkain at kagyat na pagtulong hanggat makabangon po sila at mag-umpisa ng makabalik sa normal nilang mga buhay. Binigyang diin ng kalihim na ayon sa direktiba ng Pangulo, nakatuon ng relief operations para sa may 275,000 na pamilya o 1.4 na milyong katao sa Leyte at Samar na tumanggap ng pinakamatinding hagupit ng bagyong Yolanda. 140,000 food packs kada araw ang inihahanda sa mga repacking centers sa Maynila, Cebu, Leyte, Legazpi, Iloilo at Surigao City. Ibinalita rin ng kalihim na may mapagkukunan na ng tubig ang mga taga-Leyte. Ayon po kay Secretary Singson na ibalik na rin ng Greater Leyte Water District ang serbisyo ng tubig sa lalawigan ng Leyte, kasama na rin ang siyudad ng Tacloban. Po yan, umaabot na sa 30,000 metro kubiko ang produksyon ng tubig kada araw at inaasahan itong tumaas pa ng hanggang 50,000 metro kubiko sa mga darating pang mga araw. Nasa mga apektadong lugar na rin ang mga taga-MMDA. Kasama nila ang halos 200 kinatawa ng mga lungsod ng Metro Manila Rescue Legion doon. Sa pangunguna ni Chairman Francis Tolentino, dagli ang kumilos ang Metro Manila Development Authority na nagpadala ng mga inhinyero, mekaniko, laborers at operator ng mga makinarya at sasakyang pangkonstruksyon sa Tacloban at Palolete at maging sa Giwan, Eastern Samar upang tumulong sa paghahakot ng basura at pag-aalis ng mga harang sa daan. Nagtayo din na mahigit ng 1,000 tolda na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga apektadong residente. Ayon rin kay Secretary Coloma, inilunsad ng 17 mayors ng Metro Manila ang Adopt an LGU program para tulungang makabangon ang mga bayang nasalanta ng bagyo. Kabilang din ang MMDA sa programang ito. Ayon rin sa kalihim, bahagyang niluwagan ng Bureau of Immigration ang pagbibigay ng visa para makakuha ng special work permit ang mga dayuhang volunteers na nais tumulong. Kasabay nito, binigyan niya ng lahat ng kawani ng pamahalaan at mga volunteers na individual at grupo sa kanilang pagtulong at pagbibigay kalinga sa ginagawang relief operations. Ang kanilang kasipagan at pagmamalasakit ay nagsisilbing huwaran at inspirasyon sa ating mga kababayang nagkakaisa sa pagpupunyagi at pananalangin hinggil sa pagbangon at pagbabagong tatag ng mga nasalantang pamayanan. Muling nanawagan ng palasyo sa iba pang mga nais tumulong at mag-ambag. Isang information center ang itinayo ng gobyerno sa pamumuno ni Labor Secretary Rosalinda Baldos. Lahat po ng mga gustong mag-volunteer at magbigay ng donasyon, nag-set up na po sina Secretary Baldos ng 24/7 Information Assistance Center on Donations and Volunteers. At ang sentro po ito, sila po ay may isang call center na 24/7. Ito po ay nasa cargo house sa NAIA Complex, Parañaque City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.